Sa Quezon City naman, mahigit 70 tonelada ng basura ang nakolekta sa ilang binahang kalsada. May ulat si Denise Osorio ng PTV. Humupa man na ang baha sa karamihang bahagi ng Quezon City, sangkatutak naman na basura at maputik na kalsada ngayon ang iniwan nito. Sa kahabaan ng G. Araneta Avenue, nagkandasabit-sabit na ang mga plastik, papel, styrofoam at kung ano-ano pang kalat na inanod ng baha. Kapansin-pansin naman ang agarang pagresponde ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pag-deploy ng mga tagahakot ng basura at pati na rin ng ilang mga heavy machinery tulad ng bulldozer, forklift at excavator. Sinasabayan rin ito ng paglinis ng makapal na putik sa kalsada para hindi mahirapang dumaan ang mga sasakyan. To make sure na yung area ay madaanan na kasi kanina kung makikita mo, as per instruction ng aming chairman, once na umupa yung baha doon sa kahabaan ng G. Araneta Avenue, agad dilinisin namin to make sure na madaanan na ng mga motorista kasi marami kasing area pa ng mga flooded na hindi madaanan. So inuna muna namin to linisin para madaanan na po kanina. Alas 7 ng umaga pa lang, iniutos na ni MMDA Chairman Artes sa pamamagitan ni MMDA Metro Parkway Clearing Group Director Francis Martinez na simulang linisin ang literal na baha ng basura sa kahabaan ng Araneta. Ang nakuha po natin dyan is 72.2 cubic meter po na basura po. Ito, maaabot ito ng 95.49 tons eh. Yung 10 truck na basura, pag samasamahin mo yon, siguro po, marami-rami na rin yon. Paliwanag ng MMDA, maliban sa basurang nanggaling sa mga estero, naanod na rin ang mga recyclable materials mula sa mga Materials Recovery Facility o MRF sa lugar. Upang maiwasan ang ganitong sitwasyon, panawagan ng mga otoridad, makiisa po tayo sa proper waste disposal, maging masinop, maging disiplinado, at iwasan ang pagtambak ng basura kung saan-saan. Saan po ba nanggaling yung ba? Di yung mga basura rin po nila ng mga pinagtatapon, yung nga po kasabihan, basurang tinapon mo, babalik din sa inyo. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.